po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita at ito po ay magamit natin sa ating pang-araw-araw na pagsunod sa kanya. Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating tema patungkol po sa pananalangin at sa araw po na ito may panibago po tayong pag-uusapan at nawa, samahan niyo po ako sa maikling oras sa pakikinig ng salita ng Panginoon upang ito po ay makadagdag ng pananampalataya natin sa Kanya. Ang pamagat po ng ating mensahe sa oras na ito ay Are you really forgiven? Matthew chapter 6, verse 12, 14, and 15, ang sabi po rito, "And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. For if you forgive others their offenses, your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses." Ang tanong mga kapatid ito, if Jesus already forgave our sins, why did He teach Christians to pray for forgiveness? At ito po yung pangalawang tanong. If I do not forgive others, does that mean my sins are not forgiven? Ito po mga kapatid, yung mga tanong na pag-uusapan natin. In the past 3 weeks po, na-remind po tayo kung gaano ka-importante ang pananalangin at kung ano-ano yung mga dapat nating gawin, ano-ano yung dapat nating ipaharap sa Panginoon, kung paano tayo manalangin sa Kanya at kung paano tayo tumawag sa Kanya. Pero mga kapatid, kung babalikan natin yung prayer pattern na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus, meron doon sa Matthew chapter 6 na isang bagay na kung saan kung hindi natin ipapaliwanag, kung hindi natin itatalakayin, ay maaari pong makaligaw sa atin at maaaring magkaroon po tayo ng maling interpretasyon. Siguro yung ilan sa atin, naitanong na po natin to sa ating mga sarili, katulad yung kaninang tanong, na dalawang tanong, at hanggang ngayon, hindi po rin po natin nasasagot kung ano po yung ibig sabihin ni Kristo sa mga talatang nabanggit. Kaya pag-usapan po natin yon at tingnan po natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ni Christ na paghingi ng tawad sa Diyos sa pananalangin. Are you really forgiven? Ikaw ba talaga ay napatawad na? Yan po yung pamagat natin. Samahan niyo po ako, alamin, talakayin, bakit mahalaga ang pagpapatawad sa kapwa at paghingi ng tawad sa Diyos para maging matagumpay ang ating prayer life. Para hindi tayo malito mga kapatid, isipin natin ang kaibahan ng forgiveness of our sin or our guilt sa forgiveness because of continuing sin. Ayan. Pag-uusapan po natin yan. At number 1, na dapat po nating ma-realize at malaman that Jesus forgiveness o yung Christ forgiveness is completed or tapos na po yun. Kompleto na po yun. Hindi na po natin kailangang dagdagan yung ginawa ni Christ. Hindi na natin kailangang gumawa ng ganang atin para masabi natin na talagang napatawad tayo ng Diyos. So, in other words, yung sakripisyo ni Kristo sa krus ay tapos na po yun. Yun po yung kaganapan ng kapatawaran ng Diyos. Yung forgiveness ng Diyos sa atin. And when we trust in Christ, pag
nagtiwala tayo kay Kristo, ibig sabihin, nanampalataya ka sa Kanya, nagpabautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at nagpapatuloy tayo sa pamumuhay, then, yan po ang resulta ng pagiging forgiven. We are forgiven because of what He accomplished on the cross. Napatawad na po tayo doon. Ephesians chapter 1 verse 7, ang sabi po rito, in Him we have redemption through His blood. Kita niyo po yung salitang redemption, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. At ganoon din po yung sinasabi sa Colossians chapter 1, verse 13 hanggang 14, ang sabi rito, He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of the Son He loves. In Him, we have redemption, the forgiveness of sins. Kaya po, huwag tayong mabahala na baka iniisip ng iba sa atin, baka hindi pa kumpleto yung forgiveness ni Christ, kaya kailangan pa nating mag-pray ng forgiveness. Ayan. Pag-uusapan po natin yan. Kung nalilito po tayo, ito po yung tamang panahon para maging maayos po ang ating pangunawa sa bagay na ito. Tanungin natin sa sarili natin, kung napatawad at kumpleto na yung forgiveness ni Christ nung namatay siya sa krus, bakit tinuturuan pa tayo na humingi ng tawad? Ibig bang sabihin noon, nawalan ng bisa yung forgiveness ni Christ? Kaya dapat mag-pray pa rin tayo sa Lord na humingi tayo ng tawad? Ibig bang sabihin, pag hindi tayo nagpatawad ng iba, hindi natin pinatawad yung kapwa natin, nawawala yung bisa ng ginawa ni Christ sa krus? Tandaan natin mga kapatid, we don't pray for forgiveness because Jesus' sacrifice is not enough. Hindi tayo nagpipray, hindi tayo humingi ng tawad, hindi dahil sa hindi pa enough, hindi pa sapat yung ginawa ni Christ sa krus. Pero bakit sabi ni Christ, ganito kayo manalangin? Yun yung tanong natin. Yun yung nalilito ang karamihan Bakit sa prayer na tinuro ni Christ, sabi niya, ganito kayo manalangin? Diba? Sa verse 12, dun sabi ron, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga utang kung paano namin pinapatawad yung may mga utang sa amin. Ano ibig sabihin nun? Yung ba may kaugnayan doon sa salvation o doon sa ginawa ni Christ na forgiveness? Ang sinasabi po rito mga kapatid sa verse 12, ang itinuturo ni Jesus Christ sa atin ay to maintain humbleness and to maintain ang tinatawag na repentant relationship with God. Ano ba yung repentant relationship with God? Ano bang ibig sabihin nun? Yung relasyon na meron ka sa Diyos, na yung relasyon na yon, araw-araw kang humihingi ng tawad sa Diyos. Yun yung buhay na nagpapakababa sa harapan niya. Alam niyo po, yun po yung in-address ni Apostol Juan sa kanyang aklat. Basahin po natin sa 1 John chapter 1 verses 8 hanggang 10. Ang sabi po rito, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Kapag sinasabi mo daw pala na ako wala naman akong ginawang kasalanan, bakit kailangan ko pang humingi ng tawad ulit? Ang sabi ni Juan, dinadaya mo ang iyong sarili at ang katotohanan ay wala sa iyo. Therefore, if we confess our sins, sa verse 9, He is faithful
and righteous to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Ayun naman po pala eh. Kaya, napakalaga kapag tayo po nakipagrelasyon sa Diyos, di ba? Ngayon kasi may relasyon na tayo sa Diyos eh. Kailangan po, yung buhay natin ay yung tinatawag na repentant relationship with God. Yung araw-araw tayong nagpapakababa, araw-araw tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya hindi po ibig sabihin na namatay si Kristo para sa atin, ay hindi, tapos na, hindi na tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Araw-araw po halos gumagawa tayo ng kasalanan, di ba? Walang tao na hindi gumagawa ng kasalanan. Kahit Kristiyano na tayo, nakakagawa pa rin tayo ng mali. Nakakagawa pa rin tayo ng baluktot. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Matthew chapter 6, yung chapter na kaninang binasa natin, ang sabi ko rito, does not teach that our eternal destiny is based on our forgiving other people. Sa Tagalog, ang sinasabi dito, yung sa Matthew chapter 6, hindi naman po yun nagtuturo ng yung destiny natin ay nakabase sa pagpapatawad natin sa iba. Ibig sabihin po, kung hindi pala tayo magpatawad ng iba, impyerno na tayo kasi nakalimutan natin magpatawad. Yun po ba yung yung basehan ng kaligtasan natin? Siyempre hindi po. Ang tinutukoy po doon na sinasabi doon sa 15 na pag hindi ka nagpatawad ay hindi rin papatawaran yung kasalanan mo. Ibig lang sabihin po noon ay pinapaiwas tayo ng Panginoon na magkaroon ng gap yung relasyon natin sa Kanya. God doesn't want our relationship with Him to be damaged. Diba? O kaya mahiwalay tayo sa Kanya. Well, kung iisipin natin nga naman, eventually, kung talagang ayaw nating magpasakop sa Panginoon, ayaw nating magpabago, kahit tumanggap na tayo ng bautismo at hindi naman talaga tayo nagpatuloy, hindi tayo nagpipray, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, eventually, talagang mapapalayo tayo sa Diyos at mahuhulog tayo sa biyaya ng Diyos. Pero yung sinasabi po doon na kapatawaran, na pag hindi mo pinatawad yung kapwa mo, hindi ka rin papatawarin ng Diyos, ang sinasabi lang doon po ay pinapaiwas tayo ng Panginoon, tayong mga naging anak niya na, pinapaiwas po tayo na hindi ma-damage yung ating relasyon sa Panginoon. Kasi habang nandito tayo sa lupa, nagkakasala po tayo. Nagkakasala tayo at kailangan humingi tayo ng tawad. Nagkakasala po tayo at yung kasalanan, isa po sa mga kasalanan iyon ay yung minsan hindi tayo nagpapatawad ng kapwa natin. Kahit bautisado na tayo, we still need to confess. We still need to repent. And we still need to ask for forgiveness and to forgive other people. If we are truly Christians, forgiving others is not even an argument to start. It's not an option to be decided. This should be normal for us. This must be our lifestyle. Ang pagpapatawad sa kapwa, dapat po lifestyle na natin yan. Dapat po nasa atin na yan. Kung talagang tinuturing natin ang ating sarili na tayo'y mga tunay na Kristiyano. Kaya, dapat hindi sa atin laging nire-remind kung paano magpatawad ng kapwa. Ang taong consistent na nagpapatawad ng iba, yung tuloy-tuloy ba, yung kahit wala nang magsabi sa kanya, ang tawag po ko doon, consistent, ang nagpapatuloy. Ang Kristiyano pong ganoon, consistent din siyang nakakahanap ng kaluguran sa harap ng Diyos. Nagiging masaya ang Diyos sa'yo pag ganun ka. Pag mapagpatawad kang tao, yung blessing ng Panginoon mas malapit sa'yo. Pero balik tayo doon sa
tanong kanina, nababawasan ba yung ginawa ni Christ, yung sakripisyo ni Christ na pagpapatawad dahil sa krus kung hindi tayo marunong magpatawad ng iba? Kinakailangan ba madagdagan natin yung ginawa ni Christ? Remember, we are forgiven. Pag nag-pray tayo ng paghingi ng tawad sa Diyos, hindi ibig sabihin nun dahil sa ating prayer, nagkakaroon tayo ng extra forgiveness. Sana naintindihan nyo po yung punto po rito, ano? Kasi yung ibang tao nanghihingi ng tawad, Lord, patawarin mo po ako. Kasi ang sabi sa Bible, pag pinatawad ko tong kapwa ko, papatawarin mo rin ako sa kasalanan ko. So parang lumalabas na yung forgiveness ng Lord sa'yo, nakabase sa ginawa mo. Diba? Hindi nakabase doon sa ginawa ni Christ na sakripisyo. Huwag nawa tayong malito doon, mga kapatid. Kaya lang tayo tinuturuan na mag-ask ng forgiveness para po hindi masira yung relasyon natin sa Diyos, yung relasyon natin sa ating Ama. Example, bigyan ko po kayo ng example para mas malinaw. Yung bata, halimbawa yung anak natin, hindi porket nagkamali, hindi na natin siya anak. Pero, pag nagkakamali yung anak natin, nagkakaroon ng gap, di ba? Nagkakaroon ng problema sa bahay. Minsan, nalulungkot yung anak, katulad yung anak ko, pag napapagalitan niya, pumupunta siya doon sa kanyang bahay-bahayan na tent. Nagtatago siya doon. Hindi siya nakikipag-usap. Dahil malungkot siya, napagalitan siya. Mas lalo pa kaya yung mga anak na pasaway, di ba? Mahirap talaga umintindi, di ba? Pero, pag nag-sorry na yung bata, hindi yung patunay na naging anak mo na siya ulit. Kasi anak mo na siya eh. He's already your son, he's already your child. Kaya pag nag-sorry siya, hindi ibig sabihin nun, naging anak mo na siya ulit. Hindi ganun. Ibig lang sabihin nun, na ibabalik yung maganda nyong relasyon. Na ibabalik yung relasyon nyo as father and son. Ganun din po sa ating Panginoon. Hindi porke nagkasala ka, hindi ka na anak ng Diyos. Hindi porke nagkamali ka, hindi ka na anak ng Diyos. Pero take note mga kapatid, tandaan nyo po ito. Sa Bible, meron pong dalawang uri ng kasalanan. Basahin po natin. 1 John chapter 5, verse 16 hanggang 17. Ang sabi rito, if anyone sees a fellow believer committing a sin that doesn't lead to death, he should ask. Tingnan niyo po yan. Ano daw gagawin doon sa kasalanang hindi nakakamatay? He should ask. Ano yung a-ask natin? Yung forgiveness. Yung kapatawaran. And God will give life to him. To those who commit sin that doesn't lead to death. There is sin that leads to death. May kasalanang nagdadala sa kamatayan. I am not saying he should pray about that. All unrighteousness is sin. And there is sin that doesn't lead to death. Example, mga kapatid, nagalit ka sa kapatid mo dahil wala ka sa mood, so siguro mapagod ka, na mainit ulo mo, hindi naman yun yung nakamamatay na kasalanan, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin nun, impyerno ka na agad dahil nagalit ka sa kapatid mo nung araw na yun. Hindi po ganun. Ihingi natin ng tawad sa Diyos. As long as humihingi ka ng tawad sa Diyos, humihingi ka ng kapatawaran, ang sabi ni John kanina, mapapatawad ka ng Diyos. Bibigyan ka ng buhay. Pero, alam niyo po, yung galit, pag hindi po yan naagapan, nahahantong din po yan doon sa tinatawag na kasalanang nakamamatay. Kaya nga sabi, di ba sa Bible, sabi, huwag lulubugan ng araw yung galit. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 26, basahin natin. Sabi dito, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Sabi na naman ng mga pilosopo, paano pag gabi na ako nagalit? Bigsang sabihin po nun,
wag magtatagal yung galit mo, wag mamumuo, wag wag mong aalagaan sa puso mo. Bakit? Kasi po, kapag inalagaan mo yan, halimbawa nagalit ka dun sa kaibigan mo, hindi mo naman sinabi sa kanya kung bakit ka nagalit, bigla na lang hindi mo siya kinausap, hindi mo na siya pinapansin, pag dumadaan siya sa bahay mo, sinasaraduan mo ng pinto at saka ng bintana. Alam nyo anong tawag po doon? Puot. Napupuot ka na sa kapwa mo. At kapag ganun po ang nangyari, ang puot, mga kapatid, kaaway po yan ng Diyos. Hindi po yan pumupunta sa langit, yung mga taong napupuot sa kanilang kapwa. Basahin po natin sa John pa rin. Ano po, ang sabi rito, sa 3 verse 15, everyone who hates his brother or sister is a murderer. Tingnan niyo po. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Ayan. Ano po bang nangyayari doon sa mga murderer? Sa Revelation 21 verse 8, ang sabi rito, but the cowards, faithless, detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their share will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Doon po pala napupunta yung mga mahilig mapuot sa kapwa nila, no? Kaya pag-isipan po natin yan. Meron pong kasalanang namatay at meron pong kasalanang hindi nakamamatay. At yun po yung tinutukoy natin dito, na ihingi natin ng tawad dahil napapatawad po yun ng Panginoon. Christians do not confess sin to become saved again. Tandaan natin yan. We confess because we are already God's children and want to walk closely with Him. Yun po yung purpose ng Matthew chapter 6. Kaya tayo tinuturuan na mag-ask tayo ng forgiveness, hindi para maligtas tayo uli, kundi para mas lumalim yung ating relasyon sa ating Ama na nasa langit. If you have truly experienced God's mercy, God's forgiveness, and then that mercy should transform you on how you treat other people. The more na ang isang Kristiyano nauunawaan niya kung gaano kahalaga yung kaawaan, yung kahabagan, yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo, yun po yung mga taong ang galing magpatawad. Yun yung mga taong kahit hindi na sila i-remind, talagang nagpapatawad po sila. Pero pag hindi mo nauunawaan masyado yung kaawaan ng Diyos, yung mercy ng Diyos, yan yung mga tao po na hirap magpatawad ng ibang tao. We do not confess sin to become God's children. We confess sin because we are God's children. Sana naintindihan po natin, Noong maging alagad ni Kristo, yung mga apostoles niya, hindi naman sila agad naging superhuman. Hindi naman sila agad naging super holy. It will take time. It will take a lot of patience and a lot of practice to forgive others. Kaya hindi porke nabautismo ka kahapon, ang galing mo na talaga agad magpatawad ng iba. Yung iba nga sa atin, ilang taon nang lumipas, pagkatapos nilang mabautisman, meron pa rin silang hindi napapatawad na tao. Kaya ito po ay reminder sa atin, ito po ay paalalang mahalaga na kung gaano po ka-importante sa Diyos na pag tayo po nagpipray, see to it na nagpapatawad po tayo ng ating kapwa para mas maging maayos po yung ating relasyon sa Kanya at maging, sabi nga mas maging improve at mas maging matured yung ating prayer life. Kailan po tayo dapat humingi ng forgiveness ng Panginoon? Dapat po araw-araw. Huwag nating isipin po na
ay sa araw na ito, wala akong ginawang masama, wala akong ginawang mali. Mamaya, pag nag-pray ako, siguro okay lang na hindi na lang ako humingi ng tawad. Diyan ka po nagkakamali, kapatid. If you think like this, you are very wrong. Alam niyo po, kahit nga natutulog tayo minsan siguro nangyari na to sa inyo. 'Di ba? May mga panaginip na minsan nakasaksak ka ng tao, 'di ba? Naitulak mo sa bangin, tapos kung ano-anong mga kasamaan na napapanaginipan natin, lumalabas sa panaginip natin na hindi naman natin sinasadya dahil panaginip nga po. Tapos pag nagising tayo, bigla na lang sasabihin natin, Lord, sorry po na nakapanaginip ako ng ganun, 'di ba? Sa panaginip mo lang tulog ka pa na nagkakasala tayo. How much more sa araw-araw, 'di ba, na ginagawa natin? Araw-araw tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Humingi tayo lagi ng tawad. Not to the point, ito naman, not to the point na nagse-self-pity na tayo. Ano ba yung self-pity? Yung awang-awa ka sa sarili mo na para bang binagsakan ka na ng langit at ng lupa. Na para bang lagi ka ng kinakawawa at sinisisi ng Diyos. Hindi po yun yung forgiveness, hindi yun yung repentance na gusto ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, yung nagpapakababa lang po tayo. Nagpapakababa tayo. Yung humility, yung nakikita ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, yung anak ko, pag nagsorry na po siya sa akin, halimbawa gumawa siya ng kasalanan o gumawa siya ng mali, at nagsabi na po siya ng sorry, alam niyo po ginagawa ko, kinikis ko po sa ulo o sa pisngi niya para maramdaman niya na okay na ako sa kanya. Kumbaga, ibig sabihin pinaparamdam ko na dapat hindi na siya malungkot, hindi na siya masad dahil nakalimutan ko na yung ginawa niyang mali. Pero, at the same time, lagi ko po siyang nire-remind na huwag mo itong gagawin, huwag mo na itong uulitin. Ganon din po yung aking asawa. Kaya, kapag gumagawa po siya ng mali at yun po yung yung palatandaan niya na okay na siya sa amin pag kinikis namin siya. Alam niyo po, ganun din si Lord sa atin. Hindi naman sadista ang Diyos. Hindi naman siya sadista. Gusto lang nang makita ni Lord na yung lumalapit tayo sa Kanya, yung willing, yung heart natin na mas maging malapit sa Kanya, mas maging closer sa Kanya. Tandaan natin, He is our God. Yes, but also He is our Father in heaven. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, ang sabi rito, we are already forgiven through Christ. But that does not mean we stop asking God for forgiveness. Repentance does not make God love us more. Instead, it helps us draw closer to Him with a humble and repentant heart. The more we understand God's mercy toward us, the more we should extend the same mercy to others. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras na ginugol sa oras na ito. Nawa, patuloy tayong magpatawad ng iba. Yung mga nakakasala sa atin o kahit sila mismo yung gumawa ng kasalanan sa atin, patawarin po natin sila. Hindi porke sila yung gumawa, hindi ka na magpatawad. Ano po? Magpatawad tayo at sa gayon ay ang biyaya, ang kaawaan ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa ating buhay. At tayo naman po ay mas lalong nagiging malapit sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Ingatan tayong lahat ng Panginoon sa linggong darating. Ingat po kayo dyan.